former Senator Antonio Trillanes has filed a complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo over the awarding of billions of pesos worth of government infra projects to companies owned by ghost relatives. Former Senator Trillanes now joins us here in the program. Senator, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Ms. Carmina. Right. So first, let's talk about the origin story of this case, of this complaint. When did you first know that something was wrong? Ano po yung pinagsimula nito? Nagsimula po ito when I was still in the Senate. So I was able to get all the official documents from the Commission on Audit and DPWH. So nakita namin dito, nag-accumulate ito, bali 7 billion pesos worth of infrastructure projects na inaward nila Duterte and Bongo to the father and brother of Bongo, starting nung mayor pa si Duterte hanggang naging presidente. So bawal po yan, maliwanag po yan na kuwan yan sa plunder law. Would you say that this scheme, alleged scheme, spanned, what, more than a decade? Yes, nagsimula ito noong 2008 dahil iniisip nila, hindi naman kilala pa si Bongo noon, ay pwede silang makalusot, no? 200 contracts ito lahat. However, nung naging presidente na si Duterte, nakita natin na nakilala ng buong Pilipinas si Bongo na talagang alter ego ni Duterte. At because of that, na-expose din itong pagbibigay ng kontrata, billions worth of contracts dito sa tatay at kapatid. So nung naging presidente na si Duterte, 4 billion pesos ang inaward. Pero nung sila ay mayor pa lang, 3 billion pesos. So total nito 7 billion pesos ang binigay. Senator, iba ho ang awarding, iba rin po kung natuloy itong mga proyekto at iba rin po kung ano na ang estado ng mga proyektong ito. Does your case sort of outline that as well? Kung anong nangyari dito sa mga pondo na di umano'y in-award ni Senator Bongo at ng dating Pangulo sa mga kamag-anak po ni Senator Bongo. Go ahead, Senator. Ito po, ang mga attachments natin, mga kontrata mismo. Unang-una, undercapitalized yung mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. So, tapos ano pa, wala pa silang license, no? D-license lang yung kanila nung simula, kaya hindi sila pwedeng magkaroon ng kontrata more than 20 million. Ang ginawa nila to circumvent this ay nagkaroon sila ng mga joint venture projects with companies na may AAA licenses, kagaya ng mga Diskaya. So, I was about to say that, Senator, because the way that you're painting the picture, it's very similar to the scheme used by the Diskayas. That's precisely it. Kasi ganito, no? You can see, si La Diskaya, nagsimula silang lumaki nung panahon ni Duterte. And eventually, nakita nga natin, ultimately, the patron, the political patron of the Diskayas, itong si Bongo. Meron silang 5 kontrata with the father of Bongo. May joint venture sila worth almost 900 million pesos. Then, mga ito, even si Yusek Bernardo, na ito yung basically star witness, si Bongo rin ang nag-appoint nito. Kaya makikita natin, ultimately, ang mastermind nitong buong scam na ito ay si Bongo mismo during the time of Duterte. Of course, binigyan niya ng basbas ni Duterte when he was president. Bakit po ngayon lang kayo nag-file? Yan na naman po ang tatanungin ng marami. Bakit ngayon lang, Senator? Actually, nilabas ko tong issue na to noong 2018. Kaso alam naman natin na kontrolado nila yung mga korte nung panahon na yon, kaya hindi natin to i-final. Anyway, plunder law ito, ang prescription period nito, 20 years. So sinasabi ko yan na pagbaba nila sa pwesto, ipa-file ko. So final ko ito last year. Plunder, nilagay ko yan sa DOJ. However, ang ginawa nung tao ni Duterte na yung
Prosecutor General, pinasa ka agad sa ombudsman, kaya binaon nila ito. Pero without prejudice yung naging decision, ito ngayon, nagdagdag tayo ng mga kontrata na hindi ko nakuha nung senador pa ako. Kaya ito na ngayon ang final natin with the new ombudsman na sigurado tayo hindi sila po proteksyonan. Paano ho kayo nakakasigurado na hindi sila po proteksyonan gayong nung nakaraang administrasyon ay kaalyado itong si now Ombudsman Remulla ng mga Duterte? Well, I think times have changed at iba nagkakaroon ng political realignments kasi kung ganyan ang basis natin, lahat naman sila magkakakampi ng team unity sila. Kaya magkakakampi sila pero nagkaroon ng political realignments and I think based on what the Ombudsman Remulla has been showing and saying to the public, nakikita natin na objective siya. Senator, we've heard the denials coming from Senator Bongo. Dito po sa kaso na inyong isinampa sa Office of the Ombudsman, what ultimately pierces that denial that Senator Bongo has been telling the public? Unang-una, brazen lie yung sinasabi niya na wala siyang kinalaman kasi tatay at kapatid nga niya. Hindi to ordinaryong kamag-anak, distant relative mo, no? Ang plunder law nga, very generous pa sila, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Ito, first degree yung tatay niya, tapos yung kapatid niya, 2nd degree. So ngayon, hindi niya pwedeng ikaila. Tapos 200 contracts ito. More than 100 nung presidente, tapos almost 100 nung nasa Davao City pa lang. Yung pag-follow up mo pa lang ng mga cheque doon sa City Hall, hindi ba kayo nagbubungguan doon? Di ba? Tapos ganito yan, kahit na sabihin mo o anong assertion mo, wala kang kinalaman, wala kang influensya, the law is very strict. Pag may kamag-anak ka na nagnenegosyo doon sa sa isang area mo na meron kang impluwensya, dapat hindi sila magnegosyo doon. So for example, nung nasa Davao pa lang si Duterte, siya yung executive assistant, sana sinabihan niya yung kamag-anak niya na doon kayo sa Visayas o sa Luzon magnegosyo or sa private sector. Ganun din nung presidente na siya, si Duterte, at special assistant si Bongo, dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na mag-private sector muna kayo kasi nasasakupan na ni Duterte na talagang alter ego siya, buong mundo. Diba? Even hanggang ngayon na senador siya. Ganun lang kasimple yun. Hindi natin sinasabing huminto ng pagnenegosyo yung kamag-anak niya, pero dapat hindi dun sa nasasakupan niya. Ganun lang po yun. Senator, what then do you tell them who's probably going to say, ganyan talaga, simple lang. Katulad po nung sinabi nyo, simple lang naman ang explanation dyan. Classic Trillanes yan. Ganyan talaga siya. Galit naman talaga siya sa amin. Kaya yan ang talagang gagawin niya. Sort of trivializing the matter. I can almost hear the other side saying it that way. Senator, what would be your reaction? Alam niyo po, sa social media pwede po yan. Pwede sila makapangloko. Pero ito, kaso na ito talaga, dokumentado po ito, hindi subukan yung ganyan yung paliwanag nyo kung uubra yan. Ganun lang po kasimple yan. Senator, balikan lang po natin yung sinabi mo kanina. In so many words na ang mastermind dito ay si now Senator Bongo. Dating malapit na aide ni Mayor Duterte, naging special assistant nung Pangulo siya. Pagkatapos ngayon ay senador na. Ang sinasabi nyo ba, ang tinutukoy nyo ba na dito nagsimula yung ganitong klaseng scheme? Pagkatapos ay lumaganap na lamang nung nakita nung iba na pwedeng pagkakitaan ang gobyerno? Go ahead, Senator. Yes, nag-set up sila nung sindikato nung naupo si Duterte bilang presidente. Kaya nang nasabi ko na italaga si Bernardo bilang
USEC ng DPWH noong 2017. At si Bongo ang nagtalaga niyan dyan. Kaya itong mga statements nitong mga makikita nyo, nila Diskaya, nila Bernardo, at yung iba pang DPWH na nagpepresenta na witness, pinoproteksyonan itong mga opisyales ng Duterte administration, samantalang sila yung nasa likod nun. Kasi ito na nga, kahit na anong denial ng mga Diskaya at ni Bongo na wala silang ugnayan, ito, nagpresenta ako kanina sa media, 5 kontrata ng joint venture ng CLTG at ng mga Diskaya. Kaya undeniable to. Kahit na anong pangluloko nila, pagsisinungaling sa publiko, pero the documents will speak for themselves. The optics are good, Senator Trillanes. I'm not gonna lie. This rides on the momentum of holding those responsible to account. Pero paano po kung natenga sa Office of the Ombudsman? Paano po kung biglang humina po ang takbo ng hustisya at hindi mapanagot ang dapat mapanagot? Ano po ang aasahan sa inyo ng publiko? Babantayan po natin ito, no? We are an interested party, so talagang mangangalampag tayo dito. And we're hoping na nung napalitan na yung ombudsman, wala nang, o nabawasan at the very least, yung proteksyon nila Bongo at ng mga Duterte. Kaya we're hoping for some objectivity and fairness. At ganito, regardless of what's happening, we'll just have to hold on and keep the faith na ang mga institutions natin will work kasi talagang otherwise we will just have to reset again, no? Just like what happened noong 1986. Masyadong magulo yun. Kaya itong gawin natin. Babantayan na lang po natin. And we're going to have to leave it at that. Former Senator Antonio Trillanes joining us on the line this noon. Maraming salamat po. Thanks again. Maraming salamat po. That was former Senator Antonio Trillanes, who had just filed a complaint before the Office of the Ombudsman against former President Rodrigo Duterte and sitting Senator Bongo over the awarding of multi-billion peso infra projects to companies owned by Go's relatives. According to the senator right there, he said that he has presented as well as attachments 5 contracts that will prove that CLTG, the company owned by Go's relatives, had joint venture contracts with the Diskaya couple, who's underwater and who's also under investigation for anomalous flood control projects, among others. We also want to inform our viewers that we have invited Senator Bongo for an interview, but he declined our request.